Nananawagan na niya ako sa inyo na magkaisa tayo sa gitna nitong global crisis. Ngayon na niya yung panahon para tayo magtulungan. Ngayon natin dapat maipakita sa buong mundo ang katangian ng bayanihan na nasa puso ng bawat Pilipino. Bawat isa sa atin, sabi ng ating Pangulo, ay may magagawa namang paraan para makatulong. Sa parte ng ating gobyerno, ang mga ginagawa mga kababayan, sabi ng ating Pangulo, may free rides tayo at discount sa pamasahe. Patikas assistance, mga ayuda para sa ating mga transport workers na ginagawa na po. Ito yung parte ng mga short-term measures na ini-implement ng kanyang administration. May panibagong breaking news ngayon mga kababayan. Binigyan mga kababayan ni Trump ng 48 hours yung Iran to fully open the Strait of Hormuz. Pag hindi nakinig mga kababayan yung Iran, i-destroy na mismo ng Amerika yung kanilang mga power plants. Unahin ni Trump yung pinakang malaking power plants ng Iran mga kababayan. Ayan yung kanyang post. If Iran does not fully open without threat the Strait of Hormuz within 48 hours from this exact point in time, the United States of America will hit and obliterate their various power plants, starting with the biggest one first. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. Yan mga kababayan, yung mga breaking news ngayon. Sabi dito sa report ng BBC World, the waterway is vital for global oil shipping. Iran warns it will retaliate against all US-linked energy infrastructure in the Middle East if its power plants are attacked. More than 100 people have been injured after strikes on the southern Israel. The target appears to have been a nuclear facility 13 kilometers away from the city of Dimona. Trump's threat came after he said Iran wants to make a deal. I don't. Sabi po ni Trump, ayaw ko niya. The US President earlier said he was considering winding down operations against Iran. So, madaling sabi mga kababayan, tuloy pa rin ang gera. Kaya yung ating Pangulong Bongbong Marcos may panibagong announcement din. So, ito po mga kababayan yung latest na announcement ng ating Pangulo sa kanyang vlog. Magandang araw po sa inyong lahat. Maliwanag naman na itong gera sa gitnang silangan ay talagang malaking naging epekto sa buong mundo at dito rin sa Pilipinas. Siyempre, hindi natin maaaring hayaan na pasanin itong mga mas nakakaraming commuter. Umaga, nakita ko yung mga headline. Ang pinag-uusapan ay yung naaprubahan na fare hike. Siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. So sabi ng ating Pangulo, similar anya to his campaign in 2025, nananawagan na niya ako sa inyo na magkaisa tayo sa gitna nitong global crisis. Ngayon na niya yung panahon para tayo magtulungan. Ngayon natin dapat maipakita sa buong mundo ang katangian ng bayanihan na nasa puso ng bawat Pilipino. Bawat isa sa atin, sabi ng ating Pangulo, ay may magagawa namang paraan para makatulong. Sa parte ng ating gobyerno, ang mga ginagawa mga kababayan, sabi ng ating Pangulo, may free rides tayo at discount sa pamasahe. Patikas assistance, mga ayuda para sa ating mga transport workers na ginagawa na po. Ito yung parte ng mga short-term measures
na ini-implement ng kanyang administration. Siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya tinutos ko sa DOTR na suspindihin muna ang fare hike. Ang mga lampas, libreng sakay program natin, nationwide at operational pa rin sa Metro Manila, sa Metro Cebu at sa Metro Davao. Sa LRT2 at MRT3 naman, ay may 50% na diskwento simula March 50%. 23. Yung blue beep cards na may 50% discount. Habang ang white beep card ay patuloy ang 50% discount para sa mga PWD, senior at estudyante. Ang pag-release naman ng mga iba pang mga pondo para sa mga cash relief at subsidies ay patuloy sa iba't ibang mga ahensya. Fuel subsidies sa DOTR ay nai-release na. Halos 100,000 na tricycle driver ang nabigyan ng Marso ng Abete, pati na rin ang nationwide rollout para sa ibang transportation sector workers na magsisimula sa April 6. Naintindihan natin ang sigaw ng mga nagpoprotesta na kababayan nating nasa sektor na ito. Pero gusto kong ulitin sa inyo, hindi kayo maiiwanan, hindi kayo pababayaan ng pamahalaan. Ini-inspeksyon ng ating Pangulo. Minomonitor niya yung presyo. Presyo ng mga ibang bilihin. Nung isang araw naman ay sumugod din tayo sa palengke para makita ang presyo ng mga pangunahing bilihin o prime commodities. Sa awa naman ng Diyos, stable pa at walang naman masyadong pag-abuso. Walang nagbebenta ng higit sa suggested retail price. Patuloy tayo makikipag-ugnayan sa ating mga manufacturer ng mga basic commodities. Kinakausap niya Sa panahon na ito. yung mga companies, yan o, binisita niya yung pabrika para matingnan. Sa bigas naman, ongoing pa rin ang 20 peso rice sa 177 na LGU at pararamihin pa natin yan. Napapag-usapan din ang paglalagay ng price cap muna sa bigas. Apagan po natin ito. So sa bigas, wala tayong problema, sapat ang supply at nakokontrol pa natin ang presyo. Fuel subsidies din ang nag-aabang para sa mga magsasaka at mangingisda. Ongoing na talaga yung mga programang yan. Pero nagpatagdag pa tayo ng 50 million sa mga regional field offices. Ang presyo naman ng fertilizer, ibang usapan po yan dahil petroleum product yan. Nakikipag-usap na tayo sa iba't ibang fertilizer producing countries. Okay pa tayo sa Abril, pero pinaghahandaan na natin ang May to June ng kuryente. Sa kuryente naman po. Power generation company upang madagdagan pa ang kapasidad ng ating mga grid sa susunod na 60 days. 23 power project na may kapasidad ng 900 megawatts ang inaasahang mag-o-online para makatulong sa supply. Ongoing din ang koordinasyon sa paggamit ng malampaya natural gas na full capacity para madagdagan naman ang supply natin sa kuryente. Tungkol naman sa supply ng langis, nakikipag-usap na po tayo sa mga bansa na ating mga trade partner gaya ng India. Ngunit sinasama na natin lahat ng mga iba at inalapitan ang China, Japan, Thailand, Brunei, South Korea patungkol sa mga posibleng supply arrangement. Maganda naman ang naging usapan natin, buti na lang at talagang kinakaibigan. So, kahit po yung China nagtitake advantage sa atin, may problema tayo sa West Philippine Sea, pagdating sa negosyo, mga kababayan, ibang usapan. Hindi na damay sa tensyon sa West Philippine Sea yung negosyo. O ngayon, depende sa kanila kung gusto nilang mag-supply sa atin. Kung ayaw nila, may ibang mga bansa na pwedeng mag-supply sa atin. Canada, Brunei, ganon. India. Pero I think, yung mga Chinese naman po, mga negosyante sila dito. At pagbibilhan nila tayo kung gusto nila. Kasi siyempre, may pangangailangan din sila, mga kababayan. So makikita ninyo, hindi dinadamay sa tensyon ang mga business relationships natin sa China. Kasi binibigyan natin itong emphasis. Ginagamit kasi itong mga kababayan na propaganda ng mga DDS influencer. O kita mo na niya, aawayin natin yung China pagkatapos makikiusap tayo para supplyan ng petroleum. Pasalamat sila, gusto nating bumili sa kanila. Di ba? Pag bumili ka, hindi man yan libre.
Pag bumili ka, di magkikinabang sila, di ba? Ganon lang yun po. Alangan man di tayo papalag, mga kababayan. Gusto nilang kamkamin yung West Philippine Sea. Nandyan yung ating malampaya. O di langit sila. Di ba? So napaka-importante, mga kababayan, na proteksyonan natin yung ating West Philippine Sea. Lalo't may mga problema tayo sa Middle East tulad nito na ang akala natin mag-winding down na yung gira. Nagbanta uli mga kababayan si Trump. Kasi sinasabotay ng Iran yung flow ng petroleum sa Strait of Hormuz sa kanilang objective na kastiguhin yung mga bansa, idamay yung mga bansa sa buong mundo dahil sa aksyon na to ng Amerika at Israel laban sa kanila. Sila ay handang tumulong sa atin. At hindi po natin pinakalimutan ang mga ating kababayan na nandun sa mga alanganing lugar sa Middle East. Tuloy-tuloy naman ang pagdating ng ating mga kababayan mula sa gitnang silangan. Mahigit 1,400 overseas Filipino workers. Ang dami na po. 34 dependents na ang 1,000, mahigit 1,400. Siguradong kasama dyan, mga DDS, OFWs. Sabi natin, hanggang ngayon, yung eroplano ni Sarah ang sinasabi na ang dali-dali, wala pa rin kinukontrata si Sarah na tutulong man lang sa paghakot ng mga OFWs. Pura man lang salita. Tapos sabay pakalat na naman po ng fake news yung mga DDS, sinupalpal ng Voice of Millennials. Ano niya, Mr. Maravillas, pinakalat? Ayan pinapakalat nila, Kiko Barsaga fans. Update, dumating na sa Davao City ang gasolina galing sa Brunei. Sinupalpal ng Voice of Millennials. Fake news alert. Regarding the alleged arrival of gasoline from Brunei in Davao City as circulated on social media, the city government of Davao has no information on any such oil shipment from Brunei. No discussions have been held with Brunei on this matter. Stay vigilant against misinformation. Harvey Lantixi, Head City Information Office, March 21, 2026. Mismong mula sa Davao. Ang nag-negotiate daw si Digong. Basta lang sila mga kababayan magkapagpakalat ng fake news para puriin si Digong. Paano yan makapag-deal sa Brunei si Digong? Nakakulong. Ganon katindi. Ganon kadesperado ang mga DDS mga kababayan. Siyempre yung mga hindi nag-check ng mga balitang kumakalat, agad naniniwala. Di ba po? Yan mismo yung City Information Office ng Davao nagsalita on the reported arrival of gasoline in Davao City from Brunei that was posted on social media. We have no information regarding the alleged oil supply from Brunei arriving in Davao City. The city government has not held any discussions with Brunei on this matter. Thank you. Harvey Lantixi, City Information Office Head. Ayan pinaniniwala ang kaagad nila. Sabi ni Jubit, tama ang prediction ko. Duterte can find a way to solve the problem. It might not be great one, but the best they can. Strategic leaders always find solution not by mere words but with action. Sabi ni Ren Argile, sana all. Napaka-hardworking ni Bangag. Inuuna talaga ang Davao. Nagsipag-react sila sa fake news. Mismong yung City Information Officer ng Davao nagsabing hindi totoo. O diba, mga kababayan? Sabi ni Charlie Fry, no, a city like Davao, as a local government unit in the Philippines, is not independent to directly purchase gasoline from another country. Fuel importation is heavily regulated by the national governments, specifically through the Department of Energy.
and the Bureau of Customs to ensure safety, quality control, in the application of required fuel makers. Sabi ni Martin Bernard, the city government of Davao clarified that there's no information, confirmation, any oil supply coming from Brunei. Harvey Lantixi, head of the Davao City Information Office, said on Saturday that the local government has not held any discussions with Brunei regarding a potential oil supply. Dinibang mismo ng city government yung fake news na pinapakalat ng mga DDS. Nakita na ninyo? Ganon sila katindi. Ito yung hindi fake news. Report ng Billionaire News Channel. Based ito sa statement mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi dyan, 17 minutes ago. Facing a volatile oil market, President Ferdinand Marcos is casting a wider net for fuel supply while squeezing maximum output for Malampaya, signaling a dual-track strategy to shield the Philippines from Middle East crisis. Kaya dapat po nakikinig lang tayo at kumukuha ng ating mga information sa mga legit na mga sources. Kaya ko po, ang mga sources natin legit, kung hindi direkta mismo sa PCO, sa Palasyo Malacanang, sa mga concerned agencies. Hindi tayo magkakamali. Ganon. Pero kung ang sources ninyo, itong mga DDS, sigurado fake news yan. Pabrika ng fake news mismo, yung mga Duterte. Pag naniwala ka, ibig sabihin yan, willing kang mabudol. Tama po? Ayan yung mga pinakalat nilang fake news. Davao City nakabili ng gasolina sa Brunei. May picture ni Hasan Al-Bolkiah, tapos ni Digong. Davao City nakabili ng gasolina sa Brunei. Historia Channel. Ayan, Davao City refutes claims of Brunei oil supply arrival. Ayan mga pinapakalat niya. Dexter Fiolog. Pinapakalat nila. Yan pa, Kuya Bugos. Ang dami mga pages po na nagpakalat, Dumating na sa Davao ang gasolina galing Brunei. Ang dami nagpakalat, Nagpapaniwala kayo sa kanila. Yan, yung gasolina, dumating na sa Davao City, ang lupit ni Sara Duterte. Yan, ang dami. Ganyan, pagandaan ng Davao ang pangangailangan ng kanilang nasasakupan. May krudo na daw galing sa Brunei. Grabe po. Brunei, Davao, nagpamudmod ng gasolina sa taga Davao. Yan, sa wakas, dumating na. Dumating na yung pagbaha ng fake news. Di ba? Mga kababayan, malinaw. Sabi ng Pangulo, kausap niya yung India, Japan, Thailand, Brunei, at China, Japan, Thailand, Brunei, and South Korea for possible fuel arrangement. Tidak kausap pa lang. Gusto nilang unahan yung ating Pangulo, inunahan ng fake news. Di ba, mga kababayan? Ayan man lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.